Ayan po, wala na pong intro-intro. Tuturo ko po sa inyo kung gusto mo magkaroon nito at wala kang idea sa wiring. Napakadali lang po. Maglalagay ka lang dyan ng supply or saksakan. And then dito yung load, kagaya ng ilaw, appliance natin, or mga signages or ilaw ng ating parking lot or sa terrace. So meron din po siyang battery. Ito, lalagay natin. Ang purpose po ng battery, kung sakaling mag-run out, continuous po yung time na iikot yung orasan natin. Para kung babalik na yung kuryente, is accurate pa rin yung time na sineset natin siya. So ganyan yan, nakaset siya sa 3 PM. Ito kasi yung orasan natin, clockwise yung ikot niyan. Ito naman is may 1 hanggang 24. So 1 is madaling araw hanggang 24 oras ng gabi, naka-army time siya. So ang 3 PM, ayan, 3 PM is 15. So gusto ko pilawin yung ilaw ng alas 6 ng gabi. So ganito lang siya gagawin, no? Ang alas 6 ng gabi is 18. So iangat natin yung sunod ng 18. Yan yung mga switch. Pag inangat natin, ibig sabihin yan yung oras na naka-on siya. Gusto ko siyang mag-off ng alas 9 ng gabi. So 21 yung alas 9 sa army time. Yan. Then gusto ko rin siyang gumana ulit ng 23, alas 11 ng gabi. Ayan. At mamamatay siya ng alas 12. So 1 hour lang. Yan, oh. Inangat ko lang siya. Ganun lang. So dapat naka-auto siya. Then di mo mamamalayan yan, umiikot yan siya per minute. So ngayon, pag sasaksak na natin siya, lalagyan na natin siya ng load. Gagana na yan siya, at kahit di natin nakasaksak, gagana pa rin yan kasi meron siyang battery. So ngayon, pagdating ng 6 PM, tignan nyo ha. Pagdating ng 6 PM sa army time, kasi ilaw yung nilagay ko, kaya kailangan gabi. Pagdating ng 6 PM, yun, umilaw siya. Umilaw yung ating output. Hanggang alas 9 po yan. Tignan nyo ha. Pagdating ng alas 9, yun, 9, namamatay siya. Babalik na naman siya ng 11 PM kasi yun sinet natin, di ba? Pagdating ng 11, parang mapaaga yata. Kailangan binaba natin to. Pagdating ng 11, ilaw siya. Pagdating ng alas 12, mamamatayan siya. Di ba? So, depende yan sa gusto ninyo. Tuturo ko sa inyo ngayon. Tara. Okay, so bago po natin simulan, pwede nyo po siyang i-screenshot para ma-scan nyo po sa mga online shop or store kasi sa online lang din po namin ito nabili. And shout out sa may-ari nito, si Sir Teacher Pretz Don Glarian. So i-install nga po pala namin to sa charging station or charging vendor namin sa isang inuman or bar. So sa loob po ng box is meron siyang mismong timer na may takip. Yan, para safety purpose din, hindi maggalaw ng mga bata. And then meron din po siyang kasamang manual at saka battery. So una po nating i-install yung kanyang battery. Iangat ko lang to. So nabanggit ko kanina na ilalagay namin siya sa inuman or isang bar kasi gabi lang sila nag-ooperate at parang hindi na rin may istorbo yung caretaker or may-ari ng mismong bar sa pagsaksak ng aming charging station. So kaya mayroon ganitong automatic timer para automatic na siyang mag-on sa oras naming isa-set at mag-off. So dito lalagay yung battery, meron siyang guide. So insert lang po natin at may maririnig kayong tunog ng orasan. Insert ko muna. Then pakinggan nyo yung tunog ng orasan. Marinig nyo ba? Diba? Kahit walang battery, gagana naman yung tunog ng orasan pero nakasaksak nga lang. Ang purpose po ng battery is para pag mag-run out or fluctuation, tuloy-tuloy yung pagbibigay niya ng time. Kasi ito is orasan to. Nabanggit ko naman kanina. Okay, proceed tayo sa next step. Ang gagamitin ko dito is isang AC plug. Ayan. Kung breaker yung paglalagyan ninyo, pwede rin. So, una nating gagawin, bago natin lagyan ng wire is, i-make sure nyo na naka-unplug yung ating plug or naka-off yung breaker na pagtapan natin. Meron naman siyang manual na hindi binabasa. So, una nating open o luluwagan ito sa left side. Maglalagyan lang tayo ng wire dyan. Itong saksakan, pwede magkabaliktaran since plug naman yung gagamitin natin. Make sure nyo lang nahigpitan para pag nag-test tayo, hindi siya kumalas at madikit sa ating kamay, lalo na't nakasaksak. So, higpitan lang natin. Then dito yung load. It's either nasa inyo na. Pero ang load natin is dapat hindi siya mag-exist ng 20 amp. Yung kanyang switching kasi is 20 amp lang yung kaya. Pero mataas na yan, sobrang taas na yan. So, dito yung load. Ang ilalagay natin is ilaw. Kung nagde-demo tayo. Pero ang paglalagyan namin, again, is charging station. Ilalagay ko lang dyan sa screen.
Kasi manual kasi yan siyang sinasaksak. Minsan nalilimutan sa sobrang busy na. Pagdating ng mga banda, customer, may mga orders, kaya yung ating charging station is hindi na mapansin na hindi pala nakasaksak. Kaya meron tong timer na to, then close natin. And then, pwede na natin lagyan ng ilaw. Pagkatapos natin maglagay ng ilaw, nga bala kung electrician ka, natap mo to siya sa breaker, alam nyo na meron siyang line, neutral, or live. Pero sa atin dito, since plug, pwede na magkabaliktaran yan. So, pwede natin takpan. Balik natin yung takip, slide down lang yan. And then, saksak natin siya, ilaw siya ng kulay green. Ayun. So, dito na tayo sa oras. So, sa oras naman is, for example, ito is orasan kasi ito. Meron siyang minute arm. Di ba kung nakakamali, ito yung sa time niya talaga. So, for example, maglalagay tayo ng 9 o'clock. Sorry, nagkumalaw. 10 o'clock. Oh, sorry, 11. So, yan, di ba? Nag-point din siya sa 11. So, since 24 hours ito, meron siyang 24. So, pag 12 ng tanghali, tapos 13 na ang alauna. Diba? And then, alas 2 is 14, alas 3 is 15, and so on, hanggang 24 hours siya. Then, balik na naman siya sa 1 ng madaling araw. Ganyan po siya. So, madali lang siya, diba? Pag mag-set kayo, for example, isa-set ko siya ng alas 5 or alas 6 ng gabi, papaandalin ko yung ilaw. Ang alas 6 is 13, 14, 15, 16, 17, 18 sa army time. So dito ako mag-aangat sa simula sa 18. Tapos gusto ko siyang ma-off ng alas 9. So ang alas 9 is 21. Ayan. Pwede naman nating dagdagan. Kung kunyari, alas 11 ng gabi, gagana siya ulit hanggang alas 12. So ang alas 12 is 24. So yung mga nakaangat na yan, yan yung time na gagana yung ating load. Ito yung line side, yung sa main, then load side. Yan o, may power at saka load. Nakalagay dyan. Source 1, source 2, load 2, load 1. Diba? So, S1 to L1, S2 to load 2. Pwede naman magkabaliktad yan pag lalo na ganito. So ngayon, hindi natin namamalayan gumagana to. Tumutunog na yung orasan niya. Minutes lang kasi yung galaw niya. So pagdating ng, for example, nasa 13, alas 2 tayo ngayon. Pagdating niya ng alas 5, alas 2, alas 3, alas 4, alas 6 pala. Alas 6 na set natin. Huwag kayong magtaka kung hindi natin maangat dito ha. Pag nag-press kayo ng dyan mismo sa araw, di yan siya angat. Kasi tumama na siya sa switch. So pagdating ng alas 6, tingnan nyo yung ilaw. Alas 6. Yun. Ilaw siya hanggang alas 9 yan siya. Tignan nyo alas 9. Ay, di pa pala alas 9. Kulang pa. Ayan, saktong 21. Yun. Alas 9. And then, babalik siya ng alas 11. Tama ba? Tama yun. Alas 11. Mamamatay siya ng alas 12. Tignan nyo yung orasan ha. Pagdating ng alas 11, ilaw yan siya. Yun. So mamamatay siya ng alas 12 ng gabi. And then so on. So kung mag-ilaw ka ng alas 3 na madaling araw hanggang alas 6 na madaling araw, pwede. Iangat mo lang siya. Then ikot na naman yan siya clockwise. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, tingnan yung orasan ha. Ito. Alas 3. Ayun. Hanggang alas 6. Pagdating ng alas 6, ito yung 6, dito yung 12. Yun. Diba? Ganun yun sa kadali. Meron din siyang off. Itong off is permanent off. Yung auto niya is itong para sa na-set natin. Then meron din siyang permanent on. Ang permanent on is manual. So, kunyari, nag-set kayo ng 6 PM sa signage, ilaw, or parking ninyo. Tapos gusto niyo siyang silipin, pwede kayo mag-manual dito. Kung malapit na to sa pinto. Kung kunyari, biglang dumilim kasi may ulan, pwede nyo na siyang i-manual on. Diba? Then, auto ulit. And then ito is off. So pag off, kunyari ganyan, dito talaga yan sa ilaw. Yan o. Wala. Pero pag auto,
iilaw yan siya sa mga switch na nataitaas natin. Ayun. So, ganun lang kadali, and sana may natutunan ulit kayo dito sa ating quick video tutorial. Klikin nyo nga po pala sa YouTube. So, again, para ito sa mga electrician, ilalagay sa signage, sa ilaw ng labas ng bahay, sa terrace, sa garahe, sa mga signages ng ating mga store, or kahit doon sa mga sementeryo. May nakikita akong mga ganito, at saka yung ginagamit naman nila minsan is photo switch. So, sa photo switch naman, pwede kayo mag-subscribe para sa next tutorial nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, madali lang to. So, huwag natin kalimutan ibalik yung takip pagkatapos nating install. Meron siyang mga butas dyan. Yan, ito pala is para dito. Hindi siya basta mabuksan. Then meron siyang tatlong mount sa wall. Yan na yung likod. Meron ding mount dito para sa mga panel or mga breakers. So, yun lang po, and thanks for watching. Sana may natutunan ulit kayo dito sa ating quick video. Quick ba? Sa ating video tutorial. Thank you.